Manood na Responde! Para sa mga dalaga at binatang naghahanap ng mapapangasawa at nangangarap ng ibang bansa, narito ang isang panluloko ng isang Japanese national sa mga Pinay dito sa Pilipinas. Panoorin po ninyo. Tulad ng labang ni Jessica, hindi niya tunay na pangalan, kinahihiligan niyang makipagkaibigan gamit ang mga social networking sites. Nakakaliw at talaga namang marami kang makikilalang pwedeng maging kabiyak. Sa pamamagitan nito, dito nakilala ng biktimang itatago natin sa pangalang Jessica ang Japanese na si Takahiro Yamashita. Bali po kasi nakalala ko po siya sa internet talaga. Tapos nag-chat siya sa akin, naghahanap po siya ng mapapangasawa na Pilipina. Kasi sabi po daw ng mother niya, gusto po daw ng mother niya na Pilipina nga pangasawa niya kasi iba po daw yung culture. Nung time po na nag-meet kami, tapos yun nga, harap-harapan ko siyang nakausap, which is yung sinasabi niya talaga, mapapauo ka. Paniwalang-paniwala si Jessica sa wagas na pag-ibig ni Takahiro. Normal kasing namanhikan ng Hapon sa kanyang pamilya. Masayang-masayang dalawa, lalo na nagpaplano na sila sa kanilang buhay sa bansang Japan. Nagsimula lang ang lahat ng problema ng... Ang sinabi na kasi sa akin, kailangan daw yung papers niya. Nagka-problema siya. TNT siya ng 6 months. Tapos yung mga requirements niya, pag-process niya kasi nawawala yung mga documents niya. Nung May 15, hiningan niya ako ng 15,000 para pang ayos ng papers niya na maayos yun. Tapos, on the second day, hiningan niya ako ng 25,000 para naman sa papers namin, sa amin dalawa. Para daw kasama na ako. Tapos, the other day naman po, 19, nalaman ko na nawawala na yung links ko. Sinanla niya pala yun. Nung nalaman ko po yun, sabi niya sa akin, babayaran naman niya ako ng 21 kasi magpapadala ang mama niya sa akin. Ay sa amin, magpapadala siya, mababayaran niya lahat ng sa akin. Nung dating naman ng 20, biglang namatay. 2021, biglang namatay ang mother niya kung kailan magpapadala ng mother niya. So wala na naman din ako nagawa. Ganun na naman, iniikot na naman niya ako. At sabi niya, siya na lang muna daw mauna ng Japan kasi aayusin niya yung naiwan ng mama niya na mga lupa, mga building. Kasi kung hindi niya daw naayos yung within 1 week, kukunin daw ng Japan yung government ng Japan. Takahiro Yamashita, 41 taong gulang, Yatsushiro Kumamoto ng Japan. Modus. Uututan ng pera ang mga babae, pinapangako ang pakakasalan at dadalhin daw sa Japan. Ito ay iiwan at maghahanap ng panibagong biktima. Inaksyonan na ganito at nagling tumugo ng CIDG o Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police Women and Children's Protection Division sa pangunguna ni Police Superintendent Emma Libunao at naisagawa ang entrapment operation para madakip ang manlulokong Hapon. Nasaan yung mga documents? Ano po yung documents sa akin? Tapos ginawa ko po yung amor na, tingnan po nga, sumunod. Hindi na kontak ko na po ito, niloko niya rin po. Oo. Taga saan yan? Buhol. So, from Buhol, Cebu, Manila siya. Ang rotating niya. Sa naman natin yun, dapat Oo, dapat. Same, gano'n din ang po. 48 yung hawak niyang papers. Sinerge niya na po sa Facebook. Ano yung pangalan? Simulan natin. Ito yung mga pinangakuan niya. So, kaya may mga documents. Saan yung nakuha to? Hindi sa bag niya. So ganito. Kapag sabihin mo, mula ngayon, tawag lang ha. Voice call na lang, no?
nagbibiyahe na. Para noon, si Wem na ang walang defects. Tama yung accent mo, no? Sa kabila ng pagbuhos ng ulan ng oras na iyon, agad nang pumunta ang kawani ng PNP CIDG sa napag-usapang mall sa Santa Mesa, Manila. Habang nasa sasakyan ang asset, patuloy ang pagkikipag-usap ng suspect sa biktima. Mukhang excited na yata siya sa aming makipagkita. Hello? Okay ka lang dyan? Hayaan mo, titulad kita ng, dinner. Hayaan mo, titulad kita ng dinner. Pasensya ka na, medyo na-delay. Matraffic kasi pag maulan. Aha, yun naman pala. Gutom na pala si Kuya. Nang makarating sa tapat ng mall ang mga miyembro ng CIDG, agading naispatan ang target. Sa ganitong pagkakataon, dahil nga sadyang mailap ang suspect sa mata ng otoridad, ay pansamantalang pinatay ang kamera sa loob ng fast food chain na pagkikitaan ng biktima at ang suspect upang di mabulilyaso ang isasagawang entrapment operation ng operatiba. Habang nagkakaroon ng pagkakataon makapag-usap ang dalawa, ilang minuto lamang ang nakalipas at nang mahawakan na ng suspect ang marked money, agad nang hinuli ng mga pulis ang suspect na si Yamashita. Hindi na nakapalag si Yamashita at mapapansing kalmadong sumama ang hapon sa otoridad na tila maamong tupa. Ito ang naging pahayag ni Jessica matapos mahuli ang hapon na sana'y mapapangasawa nito. Napag-alamang si Takahiro Yamashita ay mayroong 48 na biktima sa buong bansa at pinaghihinalaang marami pa itong naloko sa bahagi ng Visayas region. Bukod sa lingwaheng Hapon, mahusay din itong managalog at marunong ding magsalita ng Bisaya. Babala, huwag agad magtitiwala sa nag-aalok ng anumang bagay na ipapangako sa inyo. Maging alerto!